Ilang araw na rin na nakalipas, simula na magsampa ng kaso ang mag-asawa laban kay Spencer. Kasalukuyan nakikipag-usap ang kanilang abogado upang mag-grant ang warrant of arrest para sa suspect. Kaya naman habang naghihintay, ay naisip ni Daniel na magbakasyon muna silang dalawang mag-asawa. Kung ang mag-asawang Spencer at Peking Margarita ay nagkakalabuan, ang dalawa namang ito ay mas lalo naging malapit sa isa't isa. Isinama ni Daniel ang asawa niya sa isang komunidad na kanilang tinutulungan. Ang hindi alam ng babae ay meron palang sorpresa ang asawa niya sa kanya. Isang sorpresa na dapat sanang ikakatuwa niya, pero kabaligtaran ang nangyari. Noong unang parte ay naging masaya ang asawa na makilala ang ilan sa mga matatanda ng lugar. Palagi siyang pinapakilala ng asawa at ito ay naging musika sa kanyang pandinig. Nakihalubilo sila at tikman din ang iba't ibang produktong pagkain ng mga ito. Namili din sila ng mga hinabing damit, bayong at mga damit. "Babe, thank you at isinama mo ako dito. Nawala ang aking pagod at stress." Wika pa nito. Isang halik sa labi ang ibinigay niya sa asawang lalaki na ginantihan din ng mas mainit at matinding halik. "May isa pa tayong pupuntahan. Kanina pa nila tayo hinihintay. Sobrang babait na mga iyon. Sigurado matutuwa ka." Pauna pa ni Daniel. Lalo pang naging excited si Rosario dahil dito. Tumungo sila sa isang kubo na tila sikat na kainan sa lugar. Maluwag at malawak ang pwesto nito. Yari man ito sa kubo ay maganda naman at tila ikaw ay kumakain sa gitna ng hardin. Pinupunan ni Daniel ang asawa at habang luminga-linga ito ay sinundo na niya ang huli nilang panauhin. Pero kahit nakatalikod si Rosario, ay hindi siya pwedeng magkamali. Lalo pa na kanyang marinig ang mga tinig na nagtatawanan na palapit ng palapit. Gusto sana niyang tumakbo papalayo, pero huli na ang lahat. Halos managkip ang kanyang dibdib, lalo pa nang tawagin siya ni Daniel at tumupo sa kanyang harapan ang mga bisita. Hindi siya makatingin, pero kita niya sa mga sulok ng kanyang mata ang kulubot na balat nito sa mukha ng tanda ng hirap sa buhay. Pero ang ngiti nila ay walang kasing katulad. Nang makita niyang nakangiti ang mga ito, ay saka lamang siya unti-unting tumingin dito. Hinawakan at napik siya sa likod ni Daniel at saka umupo sa kanyang tabi. "Mamang, Papang, ito nga pala ang aking butihin at napakagandang may bahay, Rosario Madrigal." Agad na hinawakan ng matandang babae ang kanyang kamay kasi ang ikinagulat ito. Hindi niya halos mapigilan ang kanyang sarili sa pag-iyak, kung kaya naman lumihis siya ng konti ng tingin. "Iha, sa wakas ay nakita ka na rin namin. Matagal ka nang ikinagkwento ni Sir Daniel sa amin at talagang nasasabi kaming makilala ka." Wika nito. "Salamat ho, ma." Nahihiya pang tawag nito. "Mamang na lamang itawag mo sa akin." Abay tila mag-edad kayo ng aking anak. "Oo, kung hindi man ay mas bata siya sa'yo. Pero magkasing ganda kayo, lalo na ang inyong mga mata." Magiliw nitong wika. Talaga ho?" "Oo, kaso nagkasawa na rin siya kaya bihira na naming makita. Hindi rin kasi kami makadalo sa kanila at nahihiya talaga kami sa aming turan. Mayaman kasi ang kanyang napangasawa eh." Dagdag pa ng kanyang itay. Parang kurot sa kanyang puso ang narinig. Pero totoo din naman na hindi imitado ang kanyang mga magulang sa mga salo-salo ng baldamesa. Sana nga ay nasa mabuti siyang kalagayan. Malungkot na sabi ng ina. "Sigurado ho iyon. Mababait po kasi kayo." Pinilit niyang ngumiti para maibsan ang kalungkutan ng ina. "Salamat, iha. O siya, tayo ay kumain na. Masarap ang pusit at kakanin dito." Suwestyon ng kanyang ama. Nagsimula silang kumain at mas naging kalmado at payapa na makipag-usap si Rosario. Mas naramdaman at ang ibabaw ang saya niya kahit sa ibang katauhan man ay nakita niya at nakasama ang kanyang mga magulang. Habang naghihintay ng kakanin para sa minatamis ay nabuksan ng usapang may anak. "Matanong ko lang, wala pa ba kayong anak?" Magalang na tanong ng ama. "Hoy, ano ka ba naman? Hindi dapat itinatanong iyan." Saway ng kanyang ina. Napansin ni Daniel ang konting pagbabago sa mukha nito
kaya hinawakan niya agad ang kamay nito upang sabihin na siya na lamang ang bahalang sumagot. Sa katunayan ho hindi ko pa nasasabi sa kanya. Pero dahil nag-open na gusto ko sana magkaroon din kami ng anak. Siguro ay ngayong taon na, anunsyo ni Daniel na nakagimbal kay Rosario ng husto. Nakatingin lamang ito kay Daniel habang patuloy ito sa pagsasalita. Ang kaso ay nagkaroon ng aksidente noon si Mrs. at mahihirapang magbuntis. Ngunit kung siya ay papayag, nais ko sana gumamit ng ibang paraan upang siya ay magdalang tao. At sa pangalawang pagkakataon, ay halos mahulog ang puso ni Rosario sa mga revelasyon ni Daniel. Hindi siya makapagsalita. Alam mo, Iha, ipagdarasal ko na magkaroon kayo ng anak kasi kami may apo na rin at sigurado masaya ang ano ko ngayon. Kaya sana ay kayo rin. Iba ang nabibigay ng saya ng anak. Dagdag pa nito, salamat po, ang tanging naisagot niya. Naging abala man ang araw na ito ay naging produktibo naman ang mag-asawa. Malayo sa syudad ang bayan na ito kung kaya tumuloy sila sa isang hotel. Matapos maglinis at magpalit ng pantulog ay nagtabi na ang dalawa sa kama. Agad na humingi ng dispensa si Rosario. Babe, I'm sorry kung hindi ko pa mabigay ang katawan ko sa iyo. Hanggang matapos ang kaso ay, I understand. Let's take a rest. Don't mind me. I am good. Nakangiting tura ni Daniel. Pero isang bagay ang hindi mawala-wala sa kanyang isipan. Kung kaya naman, tinanong niya ang asawa. About what you said earlier, it's true. I want you to carry my baby. Paglilinaw ni Daniel. Ngunit paano? Hindi ba't? That's why we won't conceive it naturally. Wika nito. What do you mean? Tugon nito. Surrogacy. You will be the surrogate mother. Ibang egg ang ating gagamitin. Wika ni Daniel. Ngunit kung gusto mo talaga ng anak, bakit hindi na lang talaga sa akin? Matapos lang ang kaso, ay willing naman ako. Pagtataka ni Rosario. It's complicated. Pero sana ay maintindihan mo at respeto mo ang aking desisyon. Pero kung hindi naman posible, ay ayos lang sa bawi naman ni Daniel. I'll do it, Daniel. Sinabi ko sa iyo noon, gagawin ko ang lahat-lahat, basta tulungan mo ako. Ngayong abot kamay na natin ang lahat, papayag ako sa gusto mo. Desididong sambit ni Rosario. Thank you, my wife. At nagtapos ang kanilang gabi sa isang halik at sa isang mahigpit na yakap. Umagang-umaga pa lamang ay sobrang inita ng ulo ni Francisco na sa sunod-sunod na balita na pagbagsak ng kanyang negosyo. Maging ang mga malalaking kliyente nito sa droga ay nauubos na rin. Anak ng teteng, bakit nakakaganito? Mariano, natawagan mo na ba ang ibang kasama sa lugar na iyon? Bilis, sigaw ni Francisco sa tauhan. Kumakalat na kasi ang balita na patuloy ang pagbaba ng popularity rating ni Francisco sa nalalapit na eleksyon sa di pa nalalamang dahilan. Sumasabay pa si Daniel na nagpapaalala rin sa kanya. Francisco, kahit siya nang bayaran ngayon sa interes, nagpapaalaala lang. Malamig na wika ni Daniel. Kung kaya naman, isa-isa na niyang tinatawagan maging ang kanyang kapartido at padrino. Pero wala na isa sa kanila ang nais tumulong. Tahimik ang lahat at walang nais makialam. Sa isang madaling sabi, ay nag-iisa ang pamilyang Valdemesa sa kanilang laban. Mabilis kasing gumapang ang balita sa ibaba na sunod-sunod na nadali ng entrapment operation ang mga planta at pagawaan nila ng droga. Maging ang shipment schedule ng mga smuggled goods nila, lalo ng illegal na firearms, ay ilang beses na timbuwang. Salamat sa mga anonymous tips na natatanggap ng PDEA at NBI, maluwag silang nakakakilos. Malaki-laking saklaw kasi ang hawak noon ng mga Valdemesa, kaya mabilis silang makalusot. Pero pagkatapos ng halos 2 dekada, ay nakikita ng mga opisyal ang pagbagsak nito. Pumasok si Gloria sa kwarto, dala-dala ang bata. Ano ba ang ingay-ingay mo? Hindi tuloy makatulog itong bata. Galit itong sabi. Pinalisikan siya ng mata ni Francisco. Itiko mo yung bibig mo. Mas maingay ka sa akin. Dalahin mo si Juanita sa ibaba. Bago pa kita mapagbuntunan ng galit. Layas. Kaya naman alam agad ni Gloria na seryoso ang krisis na kinakaharap ni Francisco ngayon.
Kailangan ko makabawi. Kailangan ko magpabango sa debate ng mga mayor sa Sabado. Wika nito. Tama. Kailangan ko magpabango sa masa. Pagkumbinsin nito sa sarili. Sa iba pang bahagi naman ng mansyon, ay nakatuon lahat ng atensyon sa local news ng kanilang bayan. Sunod-sunod, ang mga naging entrapment sa malalaking plantasyon ng droga dito sa ating bayan. Pagmamayari daw ito ng hindi pa pinapangalanan ng mga impluwensyang pamilya sa lalawigan ng Palawan. Ito ang unang balita. Susunod, masiselang eksena. Ang patubay ng magulang ay kailangan. Isang babae ang nakitang tila ba pinagsasamantalahan ng isang lalaki sa loob ng isang pampublikong sasakyan sa bayan ng Naspan. Ang mga nakakita ay talaga namang nagulat, pero walang nakatulong sa babae sa mga oras na iyon. Kung kaya naman, itinawag na lamang ito sa pulis. Nasa mga otoridad na ang video at inaantay ang resulta kung sino ba talaga ang suspect. Grabe ang mga balita ngayon. Nakakakilabot. Sambit naman ng Violi. Sana nga ay mahuli na ng rape na iyon. Sang-ayon ng isa. Pagdating ni Gloria sa baba, ay pinagsabihan niya ang mga kasambahay. Oy, tama ng chismisan. Patayin niyo na iyan at baka makita pa kayo ng Sir Francisco ninyo. Mainit ang ulo. Hala, sige, trabaho. Isang tawag ang natanggap na Rosario mula kay Russo. Mabuti na lamang at wala si Daniel lamang oras na iyon. Hello, madam. Si Russo ito. O, mabuti naman at napatawag ka. Nga pala, ikaw ba may pakana ng mga entrapment na iyon? Nagsimula na ba, madam? Oo. Ibinigay ko na ang lokasyon at schedule ng mga shipment at kuta ng mga baldamesa. Maging iba pa nilang kasosyo. Sigurado magkakagulo ngayon sa kampo nila. Pag malaki pa nito. Mahusay. Sabi ko na nga ba, at hindi ako nagkamali ng pagkuha sa'yo. Matapos ang lahat ng ito, i-open mo muli ang vlog mo at doon mailatahala ang lahat. Utos ni Rosario. Roger, madam. Nga pala, mabalik na ako ng Palawan sa Makalawa. Dagdag pa nito. Nabuhayan lalo si Rosario sa narinig. Talaga? Ang bilis naman. Mahusay ka talaga. Papuri pa nito. Kung maaari, ay ikaw lamang at huwag niyong isama si Sir. Mas mabuting ikaw muna makakaalam. Naging seryoso ang tinig ito. Sige, salamat. Mag-ingat ka. Kung may kailangan ka, itawagin mo lang ako. Bili nito. Nang dahil sa huling tinig ito ay namuang kaba sa dibdib na Rosario. Paano kung hindi ko magustuhan ang madidiscovery ko? Paano kung matinding lihim pala na hindi na dapat maungkat? Paano? Napapuntong hininga siya. Huwag kang tuwag. Hindi na ikaw ang dating Margarita. Isa ka na madrigal ngayon. Ano mang pagsubok ay kakayanin mo. Dumating ang araw ng debate para sa mga mayoral candidate at lahat ay nakaabang upang malaman kung sino ang karapat-dapat. Lingid sa kaalaman ni Francisco nang lahat ng ito ay nakaplano laban sa kanya. Ang masakla pa ay nakatelevise ito sa buong lalawigan nila habang si Daniel at Rosario ay magkasamang nanonood sa kanyang bahay. Gayun din naman ang pamilya Valdemesa sa kanilang mansyon. Ang unang katanungan ay, bilang mayor, paano mapupuksain ang korupsyon? Naghanda ang mga kalahok ng kanilang sagot at ang oras na ni Francisco ay buong tapang itong sumagot. Kung ako ay mahahalal, iwawaksi ko ang aking personal na interes at mag-uumpisa ako sa paglilinis ng sarili kong gabinete upang mawala ang lahat ng mga hindi dapat na manungkulan. At dahil sa rebuttal, ay isang kandidato ang humamon sa kanya. Kung gayon, paano may papaliwanag ang pagkakadawit ng pangalan ng iyong pamilya sa mga entrapment na nagaganap? Lahat ay humanga sa tapang ng isang kandidato at kitang-kita kay Francisco ang pamumutla. Pero nagbigay ito ng payak na kasagutan. Iba ang nadawit lamang sa talagang may adya. Sa tingin ko, ay marami ang nangangamba na lumunguna ako sa survey. Kaya siguro nila ko ay dinadawit at tumawa ito. Ang iba ay napahanga sa kanyang sagot. Samantalang ang iba naman na nakakaalam ng katotohanan ay natatawa na lamang sa kanya. Marami sa mga tanong at rebuttal ay nandidikti kay Francisco. Nagawa man na yung maituwid ang lahat, ay nakita ng taong bayan na isa siya sa may pinakamaraming sabit sa pangalan.
Kaya naman pag-uwi nito, ay walang tigil ang kanyang pag-inom sapagkat alam na niya ang kahihinatnan nito. Peste, talagang ayaw kong tigilan ng mga hayop na iyon. Kailangan kong malaman kung sino ang ahas na iyon bago pa ako matuklaw. Eksakto, tumawag si Daniel sa kanya. Francisco, napanood ko ang debate mo kanina. Maayos mong naiwasan ang lahat ng bala, pero sana huwag mong kalimutan ang bayad mo ngayong araw na ito. At binabada nito ang tawag. Inahagi si Francisco ang kanyang phone sa sobrang inis. Pero isang bagay ang kanya napagtanto dahil dito. Sandali. Nagsimula lahat ng kamalasan ko sa buhay. Simula nang lumito ang mag-asawang iyon. Madrigal, anong binabalak ninyo? Kinuha niya muli ang binatong phone at may tinawagan nitong numero. Dominguez, may trabaho ako para sa iyo. Imbestigahan mo ang taong ito at dalahin mo ang lahat ng impormasyon na makakalap mo sa kanya. Mabilis. Daniel Madrigal. Madam, magandang araw. Bate ni Russo. Agad na dumiretso ito sa tagpuan nila ni Rosario, kung saan hindi sila matutunto ni Daniel panandalian. Mabuti at mabilis ang biyahe mo. Hindi ako pwedeng magtagal dito dahil ngayong gabi ang araw ng parangal. Ngayon din ang araw na pinakahihintay namin. Sabi ni Rosario. Sige ho madam. Pero sana mapakinggan niyo muna ang sasabihin ko. Huminga na malalim si Russo at saka nagsimulang ibahagi ang natuklasan. Inilabas niya ang kopya ng litrato na meron siya. Itong grupong ito ay matalik na magkakaibigan. Sa kanilang universidad, 10 taon na nakakalipas, sa pamantasan ng lungsod na Maynila, sila nag-aaral. Iba-iba ang pinagmula nila, pero ang dating nobyo nito, ni Chini, ay tubong Palawan. Kaya naman, napadpad sila dito. Ang kanyang pangalan ay Lester Salvacion. Nagulat siya nang marinig ang isang pamilyar na pangalan. Salvacion? Isa ba itong doktor? Kilala ninyo siya? Pagtataka ni Russo, tumango lamang si Rosario, pero hindi binanggit na patay na ito. Matapos ito, ay kanyang itinuro ang magkasintahan. Ito si Claudia Arete Garcia, at siya nga orihinal na nagmamay-ari ng iyong mukha. Isa siyang simpleng ngunit masiyahin. Maaga siya nag-asawa, at kinasal siya kay Daniel Rodriguez. Ito si Sir Daniel, at oo, sila ay iisa. Asawa, mukha ng asawa niya nilagay sa akin. Kung gayon, sino ang nakikita niya sa tuwing magkasama kami? Kurot sa puso at lungkot. Madam, ituloy mo lang, maikling sagot niya. Pumunta sila rito dahil sa kanilang honeymoon at nagpuwilit sumama ang mga kaibigan dahil ito ay sikat na pasyalan. At dahil si Salvacion ay maalam dito, tinuro niya sila sa El Nido. Pero isang trahedya ang nangyari. Isang gabi, matapos sila mag-bar, nagpa siya ang mag-asawang magpaiwan kasama si Salvacion habang ang tatlo sa kanila ay bumalik na ng hotel. Pagkatapos noon, ay hindi na sila nakita pa. Malungkot at ang sabi, hindi nakita? Paano hindi nakita? Pag-uusisan ni Rosario. Kaya sila pumupunta dito, kada taon, ay nagbabaka sakali sila may mabalitaan. Pero wala silang naging balita, kaya ganoon na lamang ang kanilang naging gulat na makita ka nila sa hotel dahil kamukhang kamukha mo siya. Teka, kahit si Salvacion? Oo, ang sabi ng kanyang dating nobya, bigla na lamang daw itong hindi makontak kahit sa FB man o anong social media. Ang tatlong ito ay nawalang parang bula. Nireport nila sa pulis pero walang nakakita. Sa madaling salita, hindi hinanap o may nagtakip pagkatapos si Rosario. Mismo, kung kaya naghanap ako ng mga kaso ng mga panahon na iyon at isang sikat na kaso ang natatandaan ko ng taon na iyon, isang gang rape. Gang rape? Napalakas sa kanyang reaksyon at nagkatinginan ng mga customer sa cafe. What the? Pero na-dismiss ang kaso dahil wala daw sapat na ebidensya dagdag pa nito. Walang hiya naman Russo. Malutong niyang mura. Nakakagalit diba? Marami nagpetisyon pero nabasura lang dahil mga kasangkot ay mula sa mayayamang pamilya at isa sa kanila ay Valdemesa.
Hindi pagtatanong, pero siguradong akusasyon. Nangangalit ang ngipin nito sa galit. Tama, at unti-unti na itong nakalimutan at hanggang sa ngayon ay hindi na naparusahan pa ang may sala at malaya-malaya pa silang lahat. Nasamayadong sabi nito, si Spencer ba? Hindi. Ang kanilang panganay, sakit sa ulo iyon mula noon hanggang ngayon. Pagkatama ni Russo, may kalalagyan sila, sumpa ni Rosario. Pero paano nawala ng trace ang mag-asawa? Walang nakakaalam, pero sa palagay ko, kinupkup sila ng mga Valdemesa at pinalitan ang kanilang mga pangalan. Pero sa palagay ko, ay patay na ang babae dahil walang nakakakita sa kanya simula noon hanggang ngayon.